Okay. Good morning mga kapatid. Today is Saturday na po. At ngayon po ay June 21 na. At sa oras na ito ng 6 a.m. muli tayo ay dadako sa ating daily devotion. At sa ating God's morning, at tayo po ay tutungay sa Psalms 77 verse 11 and 12. At pamagatan po natin itong From Remembrance to Hope. At sa ating panimula at sa ating opening prayer, tayo po ay sasamahan ng aking partner. God's morning mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Sabi nga po dito sa Awit 77, 11 to 12. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa ng maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. 12. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Tayo po ay manalangin, Panginoon naming Ama. Maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagbibigay mo ng kalakasan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, maraming salamat po at nakalabas na po ng ospital si Kuya Chris, Panginoon. Patuloy po kaming nagdadasal upang para sa kanyang complete recovery. Ganon din si Chakinay at saka si Nailina. Maraming salamat po sa mga pagpapalang pinagkaloob mo sa bawat isa sa kanila, sa mga binibigay mong pinansyal na pangangailangan sa mga taong tumutulong sa kanila upang mabayaran nila ang kanilang pagkaka-hospital, Panginoon. Maraming salamat po. At ganoon din po, Panginoon, sa kaunawaan, sa katalinuhan at sa wisdom na ibibigay mo sa bawat isa sa amin, sa aming mga pag-aaralan, Panginoon. Nawa ito ay maging sandata namin, magamit namin sa aming mga kakaharaping ngayong araw na ito at sa mga susunod na araw pa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal na binibigay mo sa bawat isa at pag-iingat na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay. Salamat sa ating pananalangin. No? Dito sa ating paksa ngayon ay sabi nga po ay madalas tayong makaramdam ng pagod. Sabi nga ay pagkabigo at kawalan ng pag-asa. No? Sa gitna ng hamon ng buhay, lalo na dito po sa ating modernong panahon. Ano ho? Sabi nga ang mabilis na takbo ng panahon, ang pressure sa trabaho, no ho? Ang mga relasyon na nagiging strained, no? At mga balita na puno ng negatibo at maraming maaaring ito po ay magdulot ng pagka-stress at pag-alala, no, sa ating buhay. Sa ganitong sitwasyon, paano kaya natin mahahanap ano po ang lakas at pag-asa para sa o para mapagtagumpayan po natin ang mga ito, no? Ang ating binasang talata ay nag-aalok ng isang simple ngunit malalim na sagot, no? Sabi nga po doon, ano, ang paggunita sa mga gawa ng Diyos sa ating buhay, no? Naisip ba natin yung ating kung sino ka noon at ngayon? O ibig sabihin, nung ikay wala pa sa Panginoon o hindi mo pa nakikilala ang Diyos sa buhay mo, ano ka noon? At ngayon, no? Sabi nga, ang daming istorya ng buhay na nagbibigay ng paalala. At itong si Haring David ay isang magandang kanyang binabalikan ang talatang ito. Sabi nga, yung kanyang tungkod ay punong-puno ng sulat ng paggawa ng ating Panginoon Diyos na nagpapaalala, no? Kaya nga may mga tao na gumagawa ng diary, journal, no, para alalahanin kung ano yung nangyari sa nakaraan, no. Kasi dahil nga limitado ang ating kaisipan, no, madalas malimutan ang mga gawa ng Diyos sa ating buhay, no.
kahit nga sa ating kapwa. Minsan madalas nating nalilimutan yung ating mga pinagsamahan, no? Parang ganun, no? Pero ganun pa man, mga kapatid, ang pagbabalik tanaw sa katapatan ng ating Panginoon Diyos at pag-ibig sa nakaraan ay nagbibigay ng bagong pananaw at lakas para sa ating kasalukuyan. Sabihin, ginamit po ng salmista o ni Haring David ang pagpapaalala sa ginawa ng Diyos. O sabi nga, ay pag siya ay nalulungkot o meron siyang mga bagay na hindi maintindihan, maunawaan, o nandun siya sa pagsubok, nandun siya sa kanyang maaring karamdaman, no? Ang ginagawa niya ay binabalikan niya nagbabalik tanaw siya sa ginawa ng Diyos. Sa buhay ba natin, nagagawa natin ang bagay na ito, no? At upang alamin natin ang istoryang ito, no? Isipin natin ang ating sariling buhay, no? Sabi nga, may mga panahon ba na nararamdaman natin ang sobrang bigat ng mga problema, no? Meron ba? Nakaka-relate ba tayo dyan? O isa pang katanungan, may mga pagkakataon ba na tila ba wala na tayong pag-asa sa ating mga problema at nararanasan, no? Ang talata natin ngayon ay isang panalangin, no? Ang buong Psalm, no? Buong Psalm 77 na ito ay isang panalangin ng isang taong nakararanas ng matinding pagsubok, no? Hindi malinaw kung ano ang eksaktong pinagdadaanan na tinutukoy dito sa talata, no? Pero ang kanyang panalangin ay nagpapahiwatig ng isang malalim na paghihirap at kawalan ng pag-asa. Dito po sa ating binasang talata sa verse 11 and 12 ng Psalm 77, sa gitna ng kanyang paghihirap siyasahan po sabi nga po napagpasyahan po niya naisip niya na balikan ang naunang ginawa ng Diyos, no, sa kanyang buhay. Hindi siya tumuon sa kanyang kasalukuyang kalagayan, kundi sa pag-alala sa mga panahon na iniligtas at inalalayan siya ng ating Panginoon Diyos. Sa ating kasalukuyang buhay, maaari rin tayong may mga panahon na tayong dumadaan o tayo ay nandito sa sitwasyong ito, no, na pinagdadaanan, no? Maaring ito ay mga problema sa pinansyal, mga suliranin sa pamilya, mga hamon sa trabaho o mga personal na pakikibaka. Minsan, madaling mawala ng pag-asa, lalo na kapag tila ba walang katapusan ang mga pagsubok. Parang hindi pa ka natatapos yung isa, meron na naman. Parang gano'n, ano ho? At ngunit mga kapatid, dito sa ating pinag-aaralan ngayon o sa ating devotion ngayon, ito po ay nangungusap sa atin na isang paalala na anuman ang ating pinagdadaanan ay mayroong pag-asa pa rin. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga pakikibaka. Ang Diyos ay naroon lagi at tayo po ay lagi niyang inaalagaan bilang mga anak. At sa pamamagitan ng paggunita ng kanyang mga gawa sa ating buhay, mahahanap natin ang lakas at pag-asa na kailangan natin para mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ating kinaharap. Ang patuloy nating pag-alala sa kanyang mga pagpapala, maging malaki man o maliit, ay maaari magbigay ng panibagong pananaw at pag-asa sa ating puso. No, naalala ko tuloy yung sinabi ng ating Lolo Rizal, no, ng ating pambansang bayani, no. Sabi nga, ang hindi magmahal sa sariling wika, daig pa ang hayop at malansang isda, no. Sabi, ken no amo su propia lengua espiar que un bruto y un pez he jundo, no. Sabi niya doon sa Latin o sa Spanish, ano, ang pagmamahal sa ating wika ay kultura, ay isang paraan ng pag-aalala sa ating pagkakakilanlan. Ang pag-unawa at pagpapahalaga sa ating nakaraan ay nagdadala ng lakas at pag-asa sa ating buhay. Huwag nating kaligtaan, no,
Kaya nga, ang Diyos, mga kapatid, hindi siya isang Diyos na malayong malayo sa atin. No, naisip natin, nandun siya. No, nandito tayo. No? Tandaan po natin, ating Panginoon Diyos, He is omnipresent. Ibig sabihin, nasa lahat siya ng dakop. Kaya nga po, huwag nating isipin na huwag tayo dumaranas sa mga pagsubok ay malayo siya sa atin. Siya po ang Diyos na aktibong nakikialam sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga po doon sa talata, no, maraming ginawa mong tunay ang kahanga-hanga. Ito po yung nagpapahiwatig ng isang mahabang kasaysayan ng mga pagpapala, pagsagip at pagpapakita ng kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga, mula pa lang tayong pagkabata hanggang sa ngayon, hindi na tayo pinabayaan ng ating Panginoon Diyos. Hanggang sa ngayon na nakakailala tayo sa ating Panginoon. At bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo, ito ay isang paalala na ang Diyos ay hindi isang sabi nga ay inactive o hindi aktibo na Diyos, kundi siya ang Diyos na laging kumikilos sa ating buhay. Ang mga pagsubok ay tila inaalaw ng ating Panginoon Diyos upang tayo maging matatag, maging malakas, at hubugin ang pananampalataya natin at pagtitiwala natin sa Kanya. Sa gitna ng mga pagsubok, madali tayong mapokus sa mga negatibo, hindi po ba? Dito ba naaalala natin ang gawa ng Diyos? Tandaan po natin sa patuloy nating pag-alala sa gawa ng Diyos. Ito po yung magdadala sa atin sa isang panibagong pananaw versus dyan sa ating mga pinagdaraanan. Ang paggunita sa mga nakaraang pagpapala ay nagbabago ng ating pananaw na nagpapaalala sa atin ng kanyang katapatan at pag-ibig. Ito ay parang pagtingin sa isang photo album. Di ba? Pagka tayo ay nakakita ng mga photo album, no? Mga kababata natin, kaklase, nakita natin may photo album. Tapos nakita natin, nandun din tayo, no? Parang bigla tayong mapupunta dun sa pagbabalik tanaw. Kaya nga pag nagre-reunion tayo, no? Ang dami nating naaalala, nagbabalik tanaw, no? Yan ay parang katulad din ito, no? Na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Tingnan mo nga naman, sino mag-aakala na ikaw ay magiging ganyan? Maging doktor, abogado, inhenyero, arkitekto, no? Ikaw ay nangungopia lang sa akin, di ba? Minsan, babalik tanawan natin yan. Kaya nga mga kapatid, ang pagtingin, no, natin sa gawa at pagkilos ng ating Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng lakas at panibagong lakas sa anumang hamon ng ating buhay. Ang sabi nga rin dyan ng Psalm 105 verse 5, ay ito po. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang mga himala. Amen. Sabi nga doon, ano, kapag inaalala natin ang mga kababalaghan, kagandahang loob ng ating Panginoon Diyos, nagkakaroon tayo ng bagong pananaw sa ating mga sitwasyon. Ang mga alaala ng kanyang mga gawa ay nagdadala ng pag-asa at lakas sa ating mga puso, lalo na sa panahon ng pagsubok. No? Sabi rin sa atin ng Deuteronomy 8 verse 2 and 3. Alalahanin ninyong kung paano niya kayo pinatnubayan sa 8:2-3. Alalahanin ninyong kung paano niya kayo pinatnubayan sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. 3. Tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkaing hindi ninyo kilala ninang inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ni Yahweh. Amen. Sabi nga, no, hindi lamang ang tao daw ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay. No, sa ating mga
tinatanggap na material na bagay dito sa mundong ito, no? Pansinin po natin ang paglalakbay ng mga Israelita na dapat tatagal lang sa 7 araw, no? Na paglalakbay ay umabot ng 40 years. Bakit po? Dahil sa katigasan ng ulo at kasalanan ng mga Israelita. Lagi nating nasasabi, ang Panginoon Diyos, hindi siya nahirapang alisin ang Israel sa Egypt. O sabihin natin, hindi nahirapan ang Diyos na alisin tayo sa malupit na pagkakasala. Pero nahirapan ang Panginoon Diyos sa mga tao. Nahihirapan ang ating Diyos sa mga tao na alisin sa isipan ang pang-alipin. No? Parang patuloy nating binabalikan na sabi nga, tayo ay pinatawad na ng Panginoon Diyos, pero patuloy tayong nagkakasala, no? At patuloy pa rin nating ginagawa ang mga bagay na ito. At sabi nga, dahil sa nalilimutan nating alalahanin ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Tulad sa ating buhay, tayo ay pinalaya na ng ating Panginoon Diyos, pinatawad na ng ating Panginoon Diyos. At dapat nating patuloy na linangin, patuloy na hubugin ang ating mga sarili na tayo ay makalapit at tayo ay magawa natin ang purpose at plano ng Diyos sa ating buhay. Ang pag-aalala sa ating mga karanasan sa buhay, lalo na ang mga pagsubok na pinagdadaanan natin, ay mahalaga. At sa pag-aalala natin sa mga ito, matututo po tayo na magpakumbaba at umasa sa Diyos. Ang mga pagsubok ay nagbibigay ng bagong pananaw sa ating relasyon sa ating Panginoon Diyos na nagiging daan upang mas mapalalim ang ating pananampalataya. Kaya nga, sa ating mga pagsubok na dinaraanan, lagi nating isipin, Panginoon, anong gusto mong alisin sa isipan ko? Anong gusto mong baguhin sa buhay ko? Dahil kasama po yan sa pagbabago ng gusto ng Panginoon Diyos upang makamit natin ang kanyang pagpapala at biyaya. Ang pagbubulay-bulay sa kanyang mga gawa ay isang natural na tugon sa kanyang kabutihan. Kaya nga po dapat nating lagi siyang purihin at sambahin. At nararapat po siya sa anumang pagsamba at pagpupuri natin. Sabi nga sa atin sa Psalm 103, verse 2 hanggang 5. 2. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. 3. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. 4. Sa bingit ng kamatayan ako ay nililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. 5. Sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, tulad ng agila ang taglay kong kalakasan. Amen. Okay. So sabi nga, ang mga gawa ng Diyos ay tulad ng pagpapatawad at pagpapagaling ay dapat na, sabi nga, na ipinagpapasalamat natin sa ating Panginoon Diyos. Dahil ang mga ito ay nagdadala ng bagong lakas at pag-asa sa ating buhay. O ating aalalahanin ang gawa ng Diyos, ay magbibigay ito sa atin ng lakas. Sabi nga sa atin ng Romans, walang makapagdadagdag ng kahit isang oras man lang sa ating buhay sa pag-aalala natin dito. Subalit kung aalalahanin natin ang ginawa ng Panginoon Diyos, ito ay magbibigay sa atin ng kalakasan. At siguradong magbibigay ito sa atin ng panibagong lakas upang harapin ang mga hamon na ating kinaharap. Mga kapatid, sa ating pag-aaral na ito o sa ating talatang ito na ating pinag-uusapan ngayon, kailangan po nating maglaan ng panahon para sa pagninilay na katulad nito na ating ginagawa. At pinupuri ko ang Panginoon Diyos sa bawat isa na nakikibahagi, nakikidalo para sa kapurihan ng ating Panginoon Diyos upang pag-aralan natin ang kanyang salita.
Ang pagbubulay-bulay ay hindi basta pag-iisip lang, kundi isang aktibong pag-aaral at pag-unawa sa salita ng ating Panginoon Diyos. At kung paano ito gumagana at kumikilo sa ating buhay. Sabi nga, nakikita natin na kailangan nating maglaan ng panahon para dito. Para mas maunawaan natin, maintindihan natin ang kanyang kalooban. Sabi nga, nagiging matatag tayo na harapin ang buhay natin kung tayo mismo ay patuloy nating ibinababad ang ating buhay sa pagtuon sa kanyang salita. Ang paggunita sa mga gawa ng ating Panginoon Diyos ay nagpapatibay sa atin ng pag-asa. Hindi dahil sa ating mga nagawa, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoon Diyos. Sa kanyang pag-ibig at katapatan. Ito ay nagtuturo sa atin na maging mapagpakumbaba at umasa sa Kanya sa lahat ng bagay. Patuloy tayong manindigan, patuloy nating panghawakan, patuloy nating panampalatayaan, nakikilos ang Diyos sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Ang ating mga karanasan sa Diyos ay siyang nagbibigay din naman ng dahilan upang ito ay maibahagi natin sa ating sa ibang mga tao na ating nakakahalubilo, mga kaibigan, kamag-anak, na nagbibigay po ng inspiration sa bawat isa. At nagbibigay ng pagpapalakas ng pananampalataya. Ang ating istorya o ang ginawa ng Diyos sa ating buhay ay isang bahagi na kung saan ito ay nagbibigay din ng inspirasyon sa mga taong tila lugmok sa pagdurusa, sa problema, at ito ang nagbibigay ng pag-asa sa mga taong nahihirapan. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, sa ating paglalakbay tungo sa talatang ito, sa Psalm 77 verse 11 and 12. Dito po, napag-alaman natin na ang kahalagahan ng paggunita sa mga gawa ng Diyos sa ating buhay ay hindi lamang natin dapat alalahanin ang kanyang pagpapala, kundi dapat din po nating purihin at pasalamatan siya para sa mga ito. Ang paglalaan natin ng panahon para sa pagninilay-nilay ay isang mahalagang hakbang upang magawa ang mga ito. Ang pag-aalala natin sa mga nakaraang pagkilos ng Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng panibagong pananaw at nagpapatibay ng ating pananampalataya at nagdadala ng pag-asa sa ating mga puso sa gitna ng mga hamon at pagsubok sa ating buhay. Ang pagbabalik tanaw ng kanyang katapatan o katapatan ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas ng katiyakan na hindi tayo nag-iisa. At ang mga salita, sabi nga ng ating Panginoon Diyos, na siyang magbibigay sa atin ng lakas. Tulad ng ating bayani, pambansang bayani, no? Na sabi nga na nagbibigay, no, doon sa kanyang quote na yun, ay nagbibigay sa atin ng pag-alala sa ating nakaraan. Ang siyang nagbibigay ng inspirasyon sa atin ay ugnay ang ating mga personal na karanasan sa mga aral ng Bibliyang ito. Ang ating pagninilay-nilay ay hindi dapat puro theoretical. Dapat itong maging practical at makapangyarihan. Sabi nga, harapin natin ang hamon ng buhay nang may pananampalataya at pagnanalig sa ating Panginoon Diyos. Bilang panghuli, mga kapatid, ito ay isang imbitasyon sa atin ng ating Panginoon Diyos. Isang relasyon na puno ng pasasalamat, pagsamba at pag-asa. Naway ang ating pangunawa sa talatang ito ay mag-udyok sa atin ng patuloy na pagbabalik tanaw sa mga ginawa ng Diyos upang sa ngayon ay mapalakas ang ating mga pananampalataya at maghanap ng pag-asa sa gitna ng anumang pagsubok na ating dinaranas. Again, purihin ang ating Panginoon Diyos at sa bahagi ito, nais ko namang ibigay ang nalalabing oras para sa aking partner, para sa kanyang reflection. God's morning po sa ating lahat, mga kapatid. Napakaganda po nitong ating napag-aralan na ito, ang ating pagbabalik tanaw. Ang pagbabalik tanaw po na kung paano tayo iniligtas ng ating Panginoon mula sa pagkakasala.
Alalahanin po natin ang mga ginawa ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay noong tayo ay makasalanan pa. Kung paano niya tayo hinango sa burak na ating kinalalagyan. Yung mga dati po nating pagkatao, hindi po natin maisip na, ang laki na ng pinagbago. Dati ganito ako. Dati kapag nakakakita ako ng hindi maganda sa paligid ko, nagre-react agad ako. Ngayon, hindi na ganon tayo ngayon kasi yung mga napaglalabanan na natin na minsan bubulong na lang noon, naiisip na lang natin, Lord, bigyan niyo po ako ng kalakasan ng katawan. Lahat puro kay Lord na lang. Dati sa sarili nating gawa, pagka merong ng away sa atin, hindi tayo gagante. Sapagkat ganun ang dati nating pagkatao. Hindi pwedeng tayo ay aapihin. Pero ngayon, kapag may mga gumawa sa atin ng masama, pinapanalangin na lang natin sa Panginoon, Lord, bigyan mo po ako ng kalakasan, bigyan niyo po ako ng kahinahunan, at kayo na po ang bahala sa taong nang aaway sa akin o kung mga sinasabi sa akin. Ganun na po tayo ngayon kung aalalahanin po natin, kagaya ng mga sinabi kanina na hindi po natin kayang maisip or hindi natin alam kung paano tayo nakaalis sa ganung sitwasyon. Kasi minsan po sa pag-alala po natin, doon po tayo nakakakuha ng lakas, nakakakuha ng panibagong lakas sapagkat yung pagliligtas ng ating Panginoon sa dati nating pagkatao, sa kung ano tayo ngayon, ay isang napakalaking dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. At yung mga testimony natin kung paano tayo iniligtas ng ating Panginoon, yun po ang magbibigay kalakasan sa ating kapwa. Yun po yung magbibigay ng bagong inspirasyon sa ating kapwa na pareho ng sitwasyon na pinagdaanan natin. Hindi po tayo pare-pareho ng pinagdaanan pero may mga similarities. Akala po natin tayo ay aping-api na, tayo abang-aba na sa mga pinagdadaanan natin. Pero kapag narinig natin yung testimony ng iba, nakakapanliit po na ikaw pala'y nag-iinarte lamang. Na hindi po natin akala natin ng sitwasyon natin na wala ng patutunguhan na gusto na natin kitilin ang ating buhay dahil sa sitwasyon na kinakaharap natin, pero hindi po natin alam na mas grabe pa po yung mga pinagdaanan ng iba. Walang-wala doon sa sitwasyong pinagdadaanan mo. Hindi po doon po sa mga testimony yun, doon po nakakakuha ng kalakasan ang bawat isa. Doon din po minsan Panginoon nang sa ganun ay manampalataya or bumalik ang mga dating, yung mga wala pang pananampalataya. Ayan, nawala po. Nawala po saglit. Doon po sa mga testimony po natin, doon po talaga nakakakuha ng kalakasan ng katawan, yung kalakasan ng pananampalataya yung iba. Kaya napaka-importante po ng mga testimony ng bawat isa. Then, pagpapatawad sa mga nakagawa sa atin ng mga kasalanan sapagkat tayo ay pinatawad ng ating Panginoon, kahit gaano kabigat ang ating kasalanan, tayo ay kanyang pinatawad. Kaya po tayo po ay kung mayroong nakagawa sa atin ng kasalanan, ang ibang tao, matuto po tayong magpatawad sapagkat tayo po ay pinatawad ng Panginoon. Kung hindi po tayo pinatawad ng Panginoon, wala po tayo sa sitwasyon na natin ngayon. Kaya wala pong dapat ipagmalaki ang sino man. Kung nakahingi po nakagawa ng kasalanan ang ating kapatid, kung hindi pa po natin kaya siyang patawarin, ipanalangin po natin sa ating Panginoon at dadating po ang panahon na mapapatawad natin sila. Wala po tayong dapat ipagmalaki sa ating Panginoon sapagkat tayo po ay isa ring makasalanan. Lahat po tayo ay makasalanan. Wala pong hindi nagkakasala sa atin, sa bawat isa sa atin. Ating pong patuloy na purihin at pasalamatan ng ating Panginoon sa bawat ginawa niya sa ating buhay. Bawat isa po ay unique ang pagkakalikha sa ating at unique din po ang pagkakakuha sa atin ng ating Panginoon. Hindi po tayo pare-pareho. Kung yung kasama natin
isang kasama natin sa mananampalataya ay sobrang nalugmok na sa kanyang kasalanan, unique po ang pagkakakuha sa kanya ng Panginoon. Sapagkat bawat isa po sa atin ay mahal ng ating Panginoon sa kanya-kanyang bawat isa po ay unique ang pagkakalikha sa atin. Hindi po tayo pare-pareho, pero similar po ang mga pinagdadaanan natin. At iisa po ang ating sinasamba at ating pinaniniwalaan na ang ating Panginoon ang siyang magliligtas sa atin at tayo ay dadating ang panahon na makakasama natin siya. Kaya patuloy po tayong manahan sa presensya ng ating Panginoon. Minsan po magbalik tanaw tayo, magnilay-nilay tayo sa ating Panginoon. Sapagkat sa sitwasyon natin na meron tayo ngayon, mas grabe po ang sitwasyon natin dati kesa sa ngayon, na meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat meron na tayong kakampi ngayon, kahit na ano ang pinagdadaanan natin, isanggunin natin sa Panginoon. Dadating po ang panahon na yung mga pinagdaanan natin, sasabihin natin, kaya pala, may purpose ang ating Panginoon sa bawat pinagdadaanan ng bawat isa. Hindi po basta na lang ibinigay sa atin ng Panginoon ang sitwasyon na iyon. Meron pong purpose. Bawat isa po sa atin na nakakakilala sa dumating sa buhay ng bawat isa, yung mga tao na in-involve sa atin ng Panginoon, dadating po ang panahon na i-reveal niya kung anong purpose ng taong ito sa buhay natin. Amen. So yun po, tayo po ay patuloy na manahan sa presensya ng ating Panginoon at tayo po ay kanyang magabayan. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat. Amen. Praise God. Sabi nga ay dako naman po ngayon tayo sa ating mga kapatid online. At batiin na natin ang mga angkan-angkan. Yan. Aba. Okay, kasama natin ang Kuya George Pios, no, ng Bacolod. Isang mapagpalang umaga at batiin natin ang buong angkan ng Kuya George Pios. At ganoon din ang aking Tito Boy Barcenas. Mapagpalang umaga po, Tito Boy. Isang kagalakan na makita po kayo at makasama dito at sa ating patuloy na pananalangin, no. Ganoon din kay Pastora Pe, no, at batiin na natin ang mga angkan ng Barcenas, Pios, Artillaga, yan. Kasama rin natin ang Ate Marta, no, Artillaga dyan sa Bulaking Chao, at si Ate Cindy Mercado, no, sa Pampanga, yan. Ang angkan ng Azucena Tanyo, Ate Carmelin Tanyo, at siyempre si Sir Dennis Pandinyo, ang ating mga kapulisan dyan, ano, ang angkan ng Cornista Pandinyo family. Sir Dennis, mapagpalang umaga at isang shout out sa mga ating mga kapulisan dyan. At ingat-ingat po at patuloy po kayong gabayan ng ating Panginoon Diyos sa ating pagtupad ng tungkulin. Yan, kasama rin natin si Pastora Belma Suryo ng Lucena at Patnanungan, Quezon. Yan, ang buong pamilya ng Suryo, no? At ang Kuya Chris, no? Yan, palakas Kuya Chris, mag-recover. Yan. Sama rin po natin ang Ate Nela Nunoso. Yan, ang Nunoso family. Yan. At syempre ang aking magandang nanay. Nandyan sa Santa Rosa, Laguna. Isang mapagpalang umaga, Mama, at sa lahat dyan. At batiin na natin ang iyong angkan. Kasama ako doon. Yan. At kasama rin natin si Nanay Winnie Patual ng Villa Escudero. Yan. Yan, batiin natin ang buong angkan ni Nay Winnie Patual, Dalangin, no? Benaluz, Kapus, no? Yan, ano pa ba? Artillaga, Silang. Yan, family, Malasmas, Bumbani, yan. Family, yan, sino pa? Yan, at ang mula naman sa Liliw, Laguna, no? Ang Arocena family, Bueno Arocena family, ang buong angkan po ni Nanay Edna Arocena.
Yan. At sino pa? And that's all. No? At Mandigma at Castillo family. Sino yun? Joke lang. Mga kamag-anak. Pero lang. Okay. So, dahil dyan, tayo po ay manalangin. Okay, tayo po ay manalangin. At Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kalooban at sa iyong kabutihan. Patuloy, Panginoon, na ngayon po ay tinuturuan niyo kami na alalahanin o magbalik tanaw kami, Panginoon, sa mga bagay na ginawa niyo at mabuting ginawa niyo sa aming buhay. Tunay, Panginoon, na ang anumang pagsubok, anumang pinagdaraanan namin sa buhay, ang siyang Panginoong may kaakibat na tagumpay na nagmumula sa iyo. Sabi nga po, ang patuloy na nagtitiwala sa iyo, Panginoon, ay makasusumpong, Panginoon, ng kapahingahan, kalakasan, at patuloy na lakas na nagmumula lamang sa iyo. Patuloy po naming idinadalangin ang bawat isa for your divine protection, Lord, sa aming mga gagawin, isipin, Panginoon, at sa bawat pagkilos na aming Panginoong lalakaran. Patuloy po naming idinadalangin ang patuloy na kalakasan at kagalingan, lalo na, Panginoon, ang mga may sakit at may karamdaman. Patuloy namin, Panginoong, pinupuri at pinasasalamatan ang iyong kabutihan, Panginoon, sa aming mga ginagawa sa aming trabaho, negosyo. Patuloy mo pong pagpalain ng bawat isa. At sa lahat ng ito, Panginoon, ikaw pong aming pinasasalamatan at pinupuri. Salamat sa iyong mabuting pagkilos sa amin. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.